Isang magandang morning na naman sa atin, no, mga katoto. Welcome back to our YouTube channel. Sa araw na to, meron nang ipapakita sa inyo nga gagawin natin. No? Itong fishing rod na made of bamboo or ng kawayan. No? Ito, puno to ng kawayan. No? So kung wala kayong pambili, eka nga ng rod, pwede naman kayo mag-DIY. No? Tibay rin to kasi ang pipiliin nyo puno ng kawayan. Puno ng kawayan ito, no? Nasa sa inyo yung magiging haba na pipiliin ninyo, no? Kaya lang medyo ingat lang kayo sa pagputol ng kawayan, no? So kukunin yung parting puno tapos iwasan yung masusugatan yung ano, no? Na matataga. So ilalayo nyo na lang yung pagpuputol ng sumibok, no? Yan. So tayong gamit na metro. Conforme na lang sa inyo kung gaano kahaba ang gusto nyo, no? So ako prepared ko yung medyo mahaba na. Gagawin natin swerte, hindi swerte, swerte, o mapanghuli, hindi mapanghuli, mapanghuli, hindi mapanghuli, panghuli, hindi mapanghuli, mapanghuli. So hanggang dito tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 buko hanggang 8, pwede pa. Mapanghuli, hindi mapanghuli, so pwede pa hanggang dito. Siyam na buko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam. Hoy, meron pa tayong pamahiin. Siyempre guys, no, pipiliin nyo yung kadiretsuhan nyo. So mula dun sa siyam na buko yun, medyo kadiretsuhan na yun. No? Gawin dulo medyo baloktot na. So yun ang pipiliin natin. So mula dun sa buko na mga katoto, susukatin natin kung gano'n naging haba na. No? Okay guys, inabot siya ng 9 feet, so medyo mahaba na yan, hanggang 10 feet, no? Conforme sa habang gusto ninyo. So prepared natin yan, pwede tayo makagawa dyan ng mahaba at maiksi, no? So gagawa muna tayo mula sa 9 feet. Bibiyak naman ng kawayan, no, mga katoto. Puntiriyahin nyo yung mga buko. Yan ang mga unahin yung patamaan, no? So ayan ang pinakamatibay niyang part. Pag nabiyak mo na yung mga buko niyan, sunod mo na yung part ng katawan hanggang sa tumugma, no? Hanggang sa ma-divide nyo na siya kung ilang piraso. So conforme sa laki ng gagamitin ninyo, no? Taba, laki, yung pinakapuno. Guys, no, biyak man, ha. So i-divide mo na lang siya. 1, 2, 3, pwedeng 4, no. Forme sa taba ng gusto niyo, no. So mula sa isang kawayan pwede kayo makagawa ng 8 or 7, 6, ganyan, no. Naman, no, mga katoto, nakakuha tayo ng 5 pyesa mula dun sa kalahati. So pwede kayo makagawa ng 10 conforme sa laki ng kawayan niyo. Mientras lumalaki yan, dumadami yung pwede nyo magawa, no. So kalahati pala yan, nakakuha na tayo ng 5. Next step nga natin dito na mga katoto, yung pagpapaliit niya ng pabilog, no? Mula sa puno hanggang dulo, hanggang sa maging gatingting na lang yung dulo. Eka nga, konting tiyaga lang at sipag, kagawa na kayo. Ang gagawin nyo lang na mga katoto,
mula sa laki nito, papaliit dun hanggang sa dulo, no? Sunod-sunod siya ng liit, no? Unahin niyo muna siya ng medyo matalim na gulok, no? Pag napaliit niyo na siya, finish niyo na siya ng cutter. So magsasagad tayo ng liit gamit yung cutter, no? So babawasan muna natin yung laki ng ating kawayan mula puno hanggang dulo, no? Pag napalit na natin siya, pipinis na natin siya ng cutter. Yun nga guys, no? Napalit na natin yung yan, napalit na siya, no? Kukumpletuhin na lang siya natin ng eksaktong nakaporma na to, yung eksaktong laki na gusto ko na yung lambot niya. Pipinis. So mas palilitin pa natin siya, no guys, na gamit na itong ating cutter, no? Yan. Pwede mo po siyang mapalitin ng sagad na hanggang sa gatingting lang. Gusto mong gatingting lang ang dulo. Guys, na forme sa liit ng dulo yung gusto ninyo, no? Pwede siya hanggang gatingting o medyo malaki ng konti dun. Ako gusto ko yung ganun na halos kaliit siya, no? Gatingting na lang. So, maganda yung yuko niya, no? Mga katoto, wala kang alam makukuha na talagang diretsong kawayan, no? So yung mga nagiging konting pagbaluktot nito, iinitin nyo lang yan, susunod na yan, no? Pag nahulman nyo na siyang napalit, no? So pag na-finish nyo na siya, kung medyo may konting baluktot, iinitin nyo lang yan, tapos ididiretso nyo, tapos palalamigin ninyo, susunod na siya, no? Lalo na pag analyte nyo na siya, madali na yung pasunurin, no? So bago ninyo siya idiretso, i-finish nyo muna siya para pagka idiniretso nyo na siya, diretso na yan, tuwid na yan. Medyo may baluktot pa niyan, konti na lang. Pipiliin nyo guys yung medyo sariwa pa, no? Para pagka mayroong pagkabaluktot, mapapasunod nyo pa. Kasi yung tuyo na, medyo mahirap na siyang pasunurin, no? Pagka nakuha na yung natuyo na. So, hanggat medyo sariwa pa, hilutin nyo na na matatanda. Idiretso nyo na. Yan lang. Konting tsaga-tsaga lang sa pagpapaliit niya, no? Hanggang sa makuha nyo yung gusto nyo ng liit. So, conforme papalit na gusto niyo, no? Gusto nyo medyo mataba, is up to you na, no? Nasa sa inyo na yun. Pero ako gusto ko talaga yung napakaliit nyo mula sa kalahati ng $10, napakaliit na niya. Sarap siyang gagamitin. Well guys, turo ko lang to, no? Sa mga wala pang kakayahan na makabili ng mga modern na fishing rod, no? So kung wala kayong kakayapang bumili ng modern, try nyo muna yung ganito, no? Traditional, pero ika nga medyo maganda-ganda. Guys, so nakakaporma sa atin dito si Solo, mas mahaba yung gamit natin. Puro lata yung abutin sa atin dito. Yung isang klase naman ang gagawin natin yung mga katoto, yung malalagyan na natin ng rail, no? Yung paglalagay ng ring guide nito, no? Yung pupulot tayo ng mga sirang ring guide ng mga yung mga sirang bingwit na mga rod, no? Kunin natin yung ring guide at kakabit natin dyan para may demo natin yung flexibility na ang kaya ng modern rod to traditional fishing rod natin made of bamboo. Almost pare din ang quality. Kaya mga katoto, kung mapapansin ninyo, ang dami pa niya baluktot, no? Ang mga baluktot dyan. So ang next step nito guys, yung pagdidiretso nito, no?
So, ang kailangan natin dito is apoy. Yung basahang basa. Babasahin muna natin yung ating basahan. And then, kailangan natin ng apoy. So, meron na tayong apoy nun, guys. So, yung part ng baloktot. So, iinit na lang. So after mo siyang initin, guys, no, so, kailangan nyo ng support na basahan. No? So pagka ibinid nyo siya sa pag-didiretso, papalamigin nyo siya. Kasi pagka lumamig na siya at kaya sa init na yan, hindi siya babalik. So yan, no? Diretso na natin, no, guys. Yan. Paggawa naman ng sinker, no, guys, kailangan na meron kayong unang gagawin pang ulma, no? Yan, tapos babawin mo lang siya sa buhangin, no, sa bilata. Pipit ka lang nito para hindi nagbabago yung kasi pagka yung down lang siya ng saging, medyo lumulukot siya, no, kung nabuhusan na siya ng ininit na tinga. So mas maganda yung meron kayong ganito. Inom muna kayo, guys, kahit isa lang. And then tingting yan, no, panglock dito sa gagawin natin down ng saging. Pagka meron na kayo nito mga nakahulma ng kanina, mga aluminum can, kuha lang kayo ng down ng saging. I-twist nyo lang ito na parang cone. Yan. Tapos, susukan nyo lang ng tingting. Tsaka nyo siya ilalagay dito sa kulo. Yan, para hindi malikot yung dahon ng saging. Kasi lang, guys. Twist nyo lang na parang cone. Tapos tingting lang din. Laki nyo lang yung pilit. Presto, meron na kayong ulmahan. O, tapos yung paggawa ng pinakabutas niya, guys, no? Sa either tingting lang din or yung ako yung ginamit ko yung pagkalat-kalat na nakatapi na alambre ng cable, no? Yan, mas maliit siya. At hindi na rin siya susunog kasi yung tingting lang mabilis mo siyang babad sa tubig para hindi siya masunog, no? So prepare natin yung ayan, meron pa ng formation ng pag-uulma, no? Pagpitunaw na lang tayo, guys, ng pabatoy. Sa either yan, yung pinanggayan sa yero, yung tinatali ng alambre, meron sa ulo yan, pwede yan. Basta gawa sa singkapote o yung pabato, no? Singkapote siya. Tumawin nyo ito sa kakutsara o sa lata kasi bubuhos nyo dito. Conforme na rin sa laki ang ulmahin nyo, mga katoto. Basta sa dami lang na ibubuhos nyo yan, magpo-formation na siya ng cone. So kung gusto nyo mas mabigat, mas dadagdagan nyo siya. Kung gusto nyo konti lang ang ipapatak nyo dito sa loob. So mag-uhol mo na siya, no? Tapos bababa nyo sa tubig para lumamig. So ito nga, mga katoto, yung ating pabato o yung sinker natin na nasa recycled material, no? Tinutulungan natin sa lata. Tapos bubuhos natin dito, no? So nasa sa inyo lang kung gano'n kalaki yung gagawin yung size, no? So nasa pagbubuhos nyo lang. Guys, ito na, no? Gagawa na tayo ng sari-sari size, no? Buhos lang natin dyan. Medyo ingat-ingat lang pag mainit ko, no? Okay, palagyan lang natin ng konti, tubog natin sa tubig. Okay guys, napalagyan natin siya, no? Tingnan natin ang tsura na nila, no? Yan na, para na siyang cone. So itong stick na ito, bubunutin mo siya, no? Yan, different sizes na natin ginawa, no? So yung mga excess nito, ay nabahala magana. Magtamas-tamas ng cutter, no? Yan, different sizes tayo, from small, medium, large to extra large. Guys, yan. So bubunutin mo lang yung stick nito. Tapos na din yung tansi. So nga pala, guys, no, gumawa na rin tayo ng provise nating stand ng ating cellphone, no? Yung cellphone holder kasi natin sa chest medyo malikot, no? Ang nakakahilo daw, sabi ng iba nating viewers. So meron na tayong pabato. Dalawa na yung nagawa nating rod, no? Yan, dalawa yung nagawa natin. So unfollow na itong ating DIY floater, no? Meron na tayong tutorial kung paano tayo gumagawa ng DIY floater na mga katoto. Meron tayo sa mga naka-upload na natin yun, no? Sari-saring klase mga ginawa nating floater dun, no? Ito from Chineres lang to, yung muna natin ginawa is from ano siya, sa gulong ng bike ng bata. So guys, no, ang kulang na lang natin is yung tansi at saka yung ating hook. At ready to fight na itong ating DIY rod made from bamboo kawayan. Yan.
na. So kung nagawa nyo lahat yun, meron kayo 10 piraso, no? Siguro naman para ng pamaypay ang pagkikinatkad ninyo. Pag matumal man yan sa dami ng ginawa mo, sa 10 makahuli yung 5. Meron ka na 5. So that's it muna po tayo for today, no, mga katoto. Yung ating itinurong paggawa ng rod na mula sa puno ng kawayan, no? Sana po meron kayong natututunan kahit konti lang sa ating ibinahagi, no? Yung paggawa natin ng mga sinker, no? Sinker tsaka yung mga floater natin, no? Hindi ninyo bibilin yan, mga recycle material na lang, no? So sana po meron kayong natututunan sa ating mga munting ibinabahagi, no? At maraming salamat po sa patuloy nyong pag-support at pagsubaybay sa ating munting channel, no? At kita-kita po tayo muli. Hanggang sa muli po. Paalam!